Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, panibagong araw, panibagong pag-asa. Kaya always lang tayo maging positive sa hamon ng buhay at sa laban ng buhay. Kung nahihirapan ka ngayon, dapat always ka lang maging positive at lumaban lang sa hamon ng buhay. At kapag may problema ka, huwag mong tatambayan kasi lalo kang mamahalin ng problema mo. Ayun ang pag-uusapan natin ngayon sa XRM 125 FI 2023 ay tungkol sa maingay yung makina. Ayun, maraming gumagawa nito at maraming sumusugod agad sa shop at marami ding mga mekaniko na binubuksan agad yung makina, 'di ba? Sa totoo lang guys, hindi ko naman nila lahat yung ayun, harangan tayo. Ayun, hindi ko naman na nilalahat nung mga mekaniko. Una sa lahat guys, yung mga mekaniko ngayon is nangangapa pa po yan sa FI kasi nasanay po sila sa carb. Kaya ang naging problema natin dito is binubuksan agad yung makina. Napakasimple lang guys. Kaya nga sinasabi ko na nasa inyo kung susundin nyo hindi, pero mas maganda bumalik tayo sa basic lang. Napakasimple, wina-warm up yung motor, chine-check yung motor kada buwan, binubuksan nyo yung mga cover ng motor nyo, diba? Kaya malalaman nyo mamaya kung bakit sinasabi ko yan na dapat binubuksan nyo yung mga motor nyo, cover ng motor nyo, at chine-check nyo yung mga tornilyo ng motor nyo, diba? Doon nagsisimula po lahat yan. Kaya sa mga hindi nakakaalam at sugod agad kayo sa mga mekaniko, paalala ko lang, una sa lahat is nangangapa pa po sila yan, diba? Pero hindi ko nila lahat yung mga mekaniko. Kahit nga sa kasa, yung mga mekaniko sa kasa hindi pa naman masyado nilang gamay yung FI, diba? O pagka ka ng ibang makikita na hindi pa talaga nila alam kasi yun yung sasabihin nila. Marami din naman nagsabi na mekaniko na pangit daw yung FI, diba? Nasa inyo yung kung paano nyo aalagaan. Ayun, kunting share ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa at paano ko nalaman kung bakit umiingay at umuugong yung makina. Diba kasi nakikita ko kadalasan is umiingay talaga, maingay talaga yung makina daw. Parang may nagbabanda dun sa makina, diba? Ito isa sa mga ilan niya, mga beat na hindi na ginagawa. Yung mga nagagawa, lagi mong tatandaan, mali lang yan, pero yan. Isa sa dahilan kung siya buksan sa motor nyo o every tools o kayo umalis yung mabuti ng mga tornilyo ng motor nyo. Isa yung mga dahilan kung bakit pagbintangan nyo kung natin umalis na yung sasakyan, diba? Is makina yung pagbibintangan nila agad. Ayun guys, ang simula dyan is yung mga accessories natin. Kaya nga dapat may basic tayo na ginagawa o every month naman kung kaya nyo naman, diba? Check nyo yung mga accessories nyo dyan, baka lumuwag lang yan, diba? Lalo na sa loob nito guys, kasi pag ang hirap tanggalin ito, kasi kapag tinanggal nyo siya is buong cover, ayun kung napapansin nyo yung cover na yan, buong cover yan pag tinanggal nyo, kaya medyo masilan talaga siya kapag tinanggal nyo yung pakpak. Hindi kagaya ng mga XRM dati na yung carb na pag tinanggal mo isang pakpak lang, pwede mo nang hatakin yung mga kung saan mo siya lilinisan, diba? Kung saan yung may naging problema. Ito kasi isang buo to pag tinanggal mo. Yung XRMF ay 2023 to paalala ko lang sa inyo kasi baka mamaya may mag-comment na naman dyan na ganito, ganyan. 5 years na daw yung ano niya, walang sira. Guys, habang nagbabago yung labas ng model nila, ang napapansin ko lang dito is may magkaibang pyesa, diba? Hindi ko naman siya inaano, pero yung napapansin ko, may ibang mga pyesa talaga na ayaw ko na mag-comment, 'di ba? May mga negative na pyesa
na nahahalo. Hindi na po kagaya ng mga pyesa, ng mga carb dati na sobrang ganda at sobrang titibay. Ngayon sobrang hindi ko, ayaw ko nang i-explain, kayo na makakaalam. And guys, itong akin naman is ulit-ulit ko lang na sinasabi, sira na yan, 4 months pa lang. Bago pa lang dumating sa akin at bago ko pa lang binili itong motor na to is bumili na po ako ng mga pyesa para dito. Kaya napalitan na yung swing arm, napalitan na rin yung manubela, yung marami na akong napalitan dyan at unti-unti ko papalitan niya. Kasi ang plano ko dyan talaga is ipapak-room ko. Diba? Bago pa lang yung makina, 2 to 3 years siguro makikita niya naka-chrome na yan. Diba? Ipapakrom ko yung makina kasi pag bago pa lang is wag mo nang pabuksan yung makina. Ang naging problema kasi dito is kapag may narinig silang ingay, pupunta sila sa mekaniko. Yung mekaniko naman na hindi ko alam, hindi ako sa naninira. Ang ginagawa nila is para lang magkapera siguro. Diba? Hindi ko nilalahat kasi may mga kaibigan din tayong mekaniko. Binubuksan nila yung makina. Ngayon nung pagkabukas, doon na nag-start lahat na nagkakaproblema o iba na yung takbo. Kaya ang sasabihin, pangit ang FI. Depende nga sa pag-aalaga yan. Dapat susunod lang kayo sa mga simple at mga basic na ginagawa. Lalo na pag-start, pag umaga, bago nyo siya start. Napanood nyo yung isang video, balik yun. Kung pauna nyo, makikita nyo yan. Diba? Kung paano. Ayun guys, bago umalis, mas mabuti ng i-check muna. Kumuha ka tools, sikipan lahat ng mga dapat sikipan kung baka kasi huwag na. Diba? Isa yung mga dahilan, akala nung sabi ko wala na, sira na yung motor ko. Pag ito guys, yung napapansin nyo yung satan na yan, yung parang may bearing dyan sa ilalim, nalalapitan kasi na yung parang nilyo dyan sa ilalim lumuwag, siya yung dahilan bakit umingay kain ako, di ba? Ako naku, may lumagatok na, sirain talaga yung di ba? Ang naging dito, wag nyo agad ipupunta dun sa mekaniko kasi pag pinunta dapat sinabing makina, bubuksan nila agad dyan, di ba? Mas maigi ikaw muna mag-check, di ba? Man sa nagmamarunong ka, mas mabuti motor mo yan, mas mabuti hinahalungkat mo yan, di ba? Kung hindi ka naman masyadong alam, mo nang halungkatin na, di ba? Yung mga basic lang, yung mga pakpak, tapos aralin mo yung sa loob, yung mga wiring diyan sa loob. Halos lahat ng mekaniko nga na yun guys is napapa yan sa kahit sa, di ba? Pag punta mo doon at mong ganda agad na sabi agad pero naman dahilan. Kaya pag pugong, kapag yung makina natin, gusto nyo balik yung mga big, start mo dahan-dahan kasi kapag dinahan nyo may mapapay yung ingay. Kaya tapin mo yung kung saan yung ingay, mabuti po pumunta ng mechanic, baka magawaan mo pa ng paraan. Baka mamaya tornilyo lang yan, pero check nyo mabuti yung sa side stand. Yung maliit doon o lalo na yung sa brake sa likod, check nyo mabuti kasi may maliit doon na parang kumakapit, yun yung nagpapaingay sa motor natin. Parang kung mapapansin mo, kung hindi mo siya alam is makina agad yung pagbibintangan mo diba? Mas mabuti i-check nyo yung mga cover ng motor nyo, diba? Baka lumuwag lang yan at yan yung dahilan kung bakit naging maingay yung ating motor. Para iwas din tayo sa abala, iwas sa damage o iwas na madagdagan. Sunod ka lang sa basic, 'di ba? Napakasimple lang. 'Yun, may inano ako diyan na sa inyo naman yung kung susundin niyo hindi. Pero kung mas yan yung gusto mo is yun yung gugustuhin mo kasi wala namang makakapigil sa iyo kung yun yung gusto mo, 'di ba? Sa iyo yan gusto mo yan Wala makakapigil at wala makakaano sa iyo. Kung ano yung gusto mo, yun yung susundin mo. Nasa iyo yung kung susundin mo to o hindi. Ang akin kasi every month is binubuksan ko yan, kinakalas ko yan. Di ba?
Kine-check ko yan. Kaso ang hirap lang kasi dito sa FI is pati yung cover niya is buong baklas yan. Kung nakakita nyo sa una kong vlog, buong baklas yan. Ayun guys, lahat ng yan eh, ako lang po nagpalit yan, binuksan ko yan. Natuto lang din ako dyan, diba? Kasi sa oras na kinakalas mo yung mga bagay-bagay, susunod na balik mo, hindi man perfect pero mapi-perfect mo yan, diba? Halos lahat ngayon naman ng mekaniko is nangangapa pa talaga sa FI. Nasanay kasi sila talaga sa carb, diba? Ayun, ingat kayo palagi. God bless. Ayo, patuloy nyo pang suportahan yung aking channel. Please subscribe na lang at mag-comment kayo dyan sa baba kung may katanungan kayo o mga kagayang basic. Yung mga nagtanong pala about sa shock, kung saan nabili, about sa swing arm, yung manubela, PM nyo lang ako. I-send ko po sa inyo kung saan ko po siya nabili. Ayun, ingat kayo palagi. God bless at mabuhay kayo. Marami pa tayong video na gagawin sa susunod.